Happy birthday to you. Happy birthday. Ikukwento ko sa inyo ang second life journey ng kuya ko. Ito ang inabutan ko nung nasa emergency room ang kuya ko. Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Basta iyak lang ako ng iyak dahil hindi niya ako nakikilala. August 18 yun, tanghali. Bigla ako tinawagan ni Ate LG, yung sister-in-law ko. Sabi niya sa akin na aksidente daw si kuya. Wala na akong ginawa kundi magdasal. Hanggang makarating ako sa ospital, nagdadasal ako. Gagaling ka na kuya. Kakamalay ka na. Papagalingin ka ni Allah. Ito na yata ang pinakamabigat na pagsubok na hinarap ng pamilya ko. Dito ko nasaksihan kung gaano namin kamahal ang isa't isa bilang pamilya. Sinabi ko sa mga kapatid ko yung nangyari sa kuya ko at dali-dali naman silang sumugod din sa ospital. Alam nyo ba, hindi ako nakikilala ng kuya ko dahil sa suot kong hijab. Bakit nga ba nagkaganito ang kuya ko? Binangga kasi siya ng tok-tok. Yung malalaking tricycle, yung mga tok-tok na naghahari-harian sa kalsada. Nabangga siya ng tok-tok habang papasok siya ng sasakyan. Nangyari yun mismo sa harapan ng eskwelahan na kung saan nag-aaral ang pamangkin ko. Medyo matagal kong tinago sa inyo tong kwento ko dahil hindi pa ako ready na i-share sa inyo to. Halos 2 linggo din siya sa ospital. Araw-araw, gabi-gabi, wala kaming ibang ginawa kundi magdasal at umasa na gagaling si kuya. Nababalik lahat yung memorya niya. Nandito kami sa ICU. Alam nyo ba, ilan na yung mga pasyenteng pumanaw habang nandyan yung kuya ko. Ang dami-dami ko nang naiisip na mangyayari. Good morning. Humingiti ka na? Ano gusto mo? Salita ka na nga. Sabi mo, Kung mapapansin ninyo, pangiti-ngiti lang ako, pero deep inside, durug na durug ako. Sa totoo lang, napatunayan ko sa sarili ko na mapagpatawad pala akong tao. Isa lang ang lagi kong inuulit-ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag niyang kukunin ng kuya ko. Kung sino man ang gumawa nito sa kanya, patatawarin ko ng buong puso. Mahirap magpatawad, pero kung nasa ganito kang sitwasyon, yun na lang ang magiging option mo. Sobrang bigat sa puso ang mga nangyari. Hindi ako nagtanong sa Allah kung bakit nangyari sa kuya ko ito. 30 minutes. Titimpla kita ng kape, ha? Opo. Tatawagan niya si daddy. Tatawagan mo si daddy? Tatawagan niya siguro. Dali mo. Tatawagan mo. Nung nagkakamalay na nga si kuya, una niyang tatawagan ang daddy ko. Or you just move a little bit. Yeah. Move lang. What? Okay. Atas ka dun, pag ganun. Alhamdulillah, nabigyan kami ng pagkakataon na makita kung sino talaga ang magi-stay. Kung sino ang mananatili sa buhay namin sa hirap at ginhawa. O, sabi mo, hello! Mag-hello ka. Hello, hindi smile. Hello, ganun ka. Hello. Hello. Ano yung kinakain mo? Tinola. Tikman mo. Sinigang. Kuya, parang niloloko mo ko eh. Tikman mo. Tikman mo. Wow. Oo. Ano yan? Tinola. Tinola talaga? Sige na nga. Sinigang. Tinola na nga, Ate LG. Sinigang yan. Maraming salamat pala sa mga taong tumulong. Si Allah na ang bahala sa inyo. Maraming salamat din sa pamilya namin. Lalo na sa mga kapatid ko. May kanya-kanya man kaming buhay ngayon. Sa huli kami rin pala ang magdadamayan. Maraming salamat din kay Ate LG dahil hindi siya napagod na alagaan ng kuya ko. Kuya, say hi! Dali, makita ko kay Jaja. Hi, kita kay Cyrus. Mag-hi ka, kuya. Hello. Okay, andito tayo kay Kuya uli. Magdala tayo ng kare-kare palabok. Ilang nandito ba yung pwede kay Bol? Unti-unti nang umaayos ang kondisyon ng kuya ko at bumabalik ang memorya niya. Yung nangyari sa kanya, sa totoo lang, pwedeng pang MMK. Akala ko sa pelikula lang nangyayari yung mga nawawalan ng memorya. Patuloy ko pa rin pinagdarasal na gumaling na siya ng tuluyan. Kaya kayo, kung may kapatid kayo, mahalin nyo ng todo. Dahil sa huli, sila rin ang karamay nyo.